Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. Kamusta kayo? So ito, meron tayong didiscuss ng mabilisan. So kahapon, merong isang naka-witness ng dayaan sa Butuan City sa machine ng Comelec. Kasi nagkaroon sila doon ng testing sa balot. Tapos, ang dayaan is kahit na ang ibinoto niya, parang halimbawa, ito, example ko. Halimbawa, ang binoto niya ay si Bongo, pero ang binasa ng machine ay si De La Rosa. Ganon. Kumbaga, ang binasa ng machine is yung kalaban. Tapos, sinubukan din nila na mag-overvote, which is kailangan 12 lang. Ang ginawa nila, bumoto sila ng 13. Pero kahit bumoto sila ng 13, nabasa pa rin yung vote. So, ano na yan? Nakakalibrate na, naka-record na sa system nila yung ganong dayaan. Ngayon, itong naka-witness na to, ay hinahunting daw kuno ng mga pulis sa Butuan. At saka yung mayor na tumatakbong mayor sa Butuan is hinahunting din ng pulis. Nandun daw sa bahay nila at binibigyan ng show cause order. Ang tanong, bakit imbis na i-correct nila yung pagkakamali nila na nabuking, pagkakamali ba yun o sinadya? Imbis na i-correct nila yung pagkakamali nila, bakit nila bibigyan ng show cause order yung naka-witness ng dayaan? So, yan ang isang dahilan kung bakit hindi nyo dapat iboto ang mga alyansa ni Bangag. Kasi maliban sa mga abusado sila, gagamitan nila ng pandaraya yung paglilingkod nila sa taong bayan. Hindi talaga sila nagsisilbi at naglilingkod ng honest to goodness and sincerity. Kasi bakit kailangan mo pang dayain yung mga kalaban mo kung ang purpose mo naman is maglingkod talaga at manalo ka according sa gusto ng taong bayan, di ba? Bakit kailangan mo pang mandaya? O tapos ngayon nung nabuking yung pandaraya sa Comelec, yung machine ng Comelec, bibigyan nila ng show cause order yung yung naka-witness at nagbigay ng information kay Maharlika at kay Attorney Glenn Chong. Bakit ganon? Bakit ganon, Garcia? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Imbis na i-correct nyo yung pagkakamali, bakit kailangan magbigay kayo ng show cause order dun sa taong naka-witness ng pandaraya nyo? Tama ba yun? Tama ba yun? Na ganon ang gawin nyo? Of course, hindi tama. Pero dahil sa alyansang Bangag, laging gumagawa ng mali at illegal. Diyan kayo mahusay. Yan ang linyahan ng alyansa ni Bangag, ang gumawa ng illegal, maging abusado sa kapwa-tao at gamitin ang puwersa ng mga kapulisan para sa kanilang kasamaan. Kasi itong mga pulis naman na mga ugok na tinuringan namang mga may utak at nagtapos naman ng pag-aaral kaya naging pulis, pero nagpapagamit sa administrasyon ni Bangag. Bakit nyo ihaharas yung mga taong naka-witness ng kagaguhan nyo? Yun ang tanong. Bakit nyo haharasin yung mga taong naka-witness at nakabuking na mga pandaraya nyo? Bakit hindi yung mga sarili nyo ang questionin nyo kung tama pa ba yung mga pinaggagawa nyo sa buhay? Yun. Kasi maliban sa nagiging salot na nga kayo sa bansang Pilipinas, sinasalot nyo pa yung mga tao dyan na gumagawa lang naman ng tama at nagwi-witness lang sa maling ginagawa nyo. Bakit ganyan ang trabaho mo, George Garcia? Tapos bakit si Attorney Glenn Chong hindi nyo kinakasuhan? Paulit-ulit niya nang sinasabi sa mga vlog niya na nandaya kayo 2010 pa, pero hindi nyo kinakasuhan. Tapos yung ngayon sa Butuan na nabuking yung sistema nyo na iba ang lumalabas sa result ng binoboto nila. So kapag bumoto ka sa kalaban, ang lumalabas sa pangalan, yung pangalan ng kalaban. Diba? Hindi ba gaguhan yan? Tapos, isi-show cause order nyo yung yung naka-witness at yung mismong tumatakbo na na politiko, palibasa hindi nyo kaalyado.
Ganyang kawalang hiya ang alyansang bangag. Basta hindi nila kaalyado, ihaharas nila, aabusuhin nila. Pati yung power nila gagamitin nila. At ito namang mga tanga-tangang pulis na walang utak biya, na turingang nagsipag-aral at nagpagod para maging pulis. At magiging aso lang din pala at utusan ng isang bangag administration. 'Di ba? Nakakalungkot at nakakahiya yung ganyang klase ng mga pagkatao diyan sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Kaya nalulugmok ang Pilipinas dahil itong mga siraulo at mga kawatan at mga manloloko ay nakakalusot lang sila. Hindi sila napaparusahan bagkus lalo pa silang tumatagal dahil nga walang naglalakas ng loob na kastiguhin sila. Lalo na kung ang nasa pamumuno siya yung gumagawa ng kalokohan. Ganyan kagarapal ang abusadong bangag administration. Gagamitin nila yung power nila para utusan yung mga kapulisan na ganyanin ang taong bayan. Nakakalungkot, diba? I hope walang nangyaring masama doon sa tao na yun. Dahil wala naman lang siyang ginawa kundi i-expose yung nakita niyang pandaraya at pagkakamali ng machine. Kung pagkakamali man yun, di dapat kinorek na lang, diba? Bakit kailangang iharas nila? Kasi nga, na-booking sila, na may plano silang dayain at technically, naka-record na yung pandaraya, naka-calibrate na doon. Kumbaga, nandun na, naka-save na. Ready na siyang mandaya sa Monday. Pero dahil may nakabuking nung tines nila, ayun, hinaharas nila yung taong nakabuking. Diba, nakakahiya talaga ang administrasyong bangag. Wala na silang ginawang tama. Lahat na lang, puro pang-aabuso. Kaya nga yan ang dahilan bakit hindi nyo kailangang iboto. Huwag nyong iboboto ang alyansang bangag. Kasi hindi gagawa ng mabuti yan. Kasi kung yung boss nila, pinakahari nila, hindi gumagawa ng tama, ganun din yan yung mga galamay. The fact na hindi nila kino-question yung mga kagaguhan at mga pang-aabuso ng administrasyon ni Bangag, yung pangingidnap, pangnanakaw at kung ano-ano pang kalokohan, pang-aabuso, panghaharas sa kapwa-tao, panghaharas sa mga vloggers na hindi nila kaalyado, hindi sila nagsasalita kasi nakikinabang sila ngayon. Kinukonsinti nila yung kanilang boss na wala sa hulog dahil bangag. Kaya hindi nyo dapat sila iboto. They don't deserve any seat in the government. Dapat sa mga yan, kalusin na talaga yung mga pagmumukha ng mga yan.